chapter 4, verse 6. Praise the Lord. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. All right. Be careful for nothing. Maraming mga nagtatanong kung kailan daw matapos ang gera. Wala pa tayong sagot niyan kung kailan matapos. Kasi tumataas ang fuel price sa buong sanglibutang ito at nagdo-domino effect yung mga commodities at lahat ng mga bilihin sa buong sanglibutang ito. Habang nag-update ako sa pangyayari sa gera, parang umiinit. Kasi meron ng plano ang Iran na atakihin nila ng mga missiles ang mga malalaking business establishment ng Amerika, such Apple Company, Google, at kung ano-ano pa ang mga American companies na malalaki. Tapos ito namang Amerika, parang retaliation din nila, itong cards, kung tawagin, na island sa Iran, pinagmamay-ari ng Iran. Maliit lang yan, hindi gaano malaki. Kaso, nandoon yung oil terminal nila. Pag sinabing oil terminal, lahat ng mga export oil nila for exportation, doon pumupunta sa isla na yan para magtubil bago ibiyahe. 95% of their oil exportation dyan nakasalalay sa malaking oil terminal na yan. Yun na naman ang target ng Amerika kung sakali magmatigasan ng Iran. So nakikita natin lumalaki ng lumalaki. So hindi natin alam. Kaya nga sinabi diyan, be careful for nothing. Kahit hindi natin alam, pero meron na tayong nakikita na mga posibilidad sa mga balita at uncertain tayo hanggang kailan ito matapos. So ano ngayon ang itatapat natin? Ang sinabi dito, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So doon tayo pupunta sa may alam sa lahat at sa may kinalalaman sa lahat at sa may kapangyarihan sa lahat sa sanglibutang ito, doon tayo pupunta. Doon tayo mag-pray. Doon natin i-cast ang ating mga cares na ating nakikita sa unahan na hindi pa natin alam ano pa ang mangyayari. Basahin natin sa 1 Peter 5 verse 7. Praise the Lord. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yes, dito natin idalangin sa ating Panginoong Kristo. Mag-pray tayo. Bigyan tayo ni Lord Jesus Christ ng protection, provision. Yun ang ating mga pangangailangan. God will provide. Marami na ring mga citizen sa Amerika na parang gusto na rin nila hintuan yung gera kasi lumalaki yung damage. Nauubos ang kayamanan ng Amerika dahil dyan sa mga sundalo ipadala sa Iran. Magkakaroon pa naman ng ground troops na ipapadala. So ibig sabihin yan, lulusubin na nila through ground groups ang Iran kung sakaling anuman. Mangyayari yan. So painit ito. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, meron tayong refuge. Meron tayong buhay na Diyos. Hindi naging useless ang ating pagsamba, pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Hindi ito useless. Panahon ng pangangailangan natin, ma-avail natin ang pangako ng Diyos. Yan ang importance sa pagiging righteous through obedience to the Word of God kasi malaki ang privilege mo galing sa buhay na Diyos. Praise the Lord. And we will use that privilege in times of trouble.
Pag panahon na ng trouble, magamit na natin yung privilege, parang insurance. Bayad ka sa insurance, bayad ka sa insurance. May nangyari na unexpected at nakalagay doon sa coverage ng insurance na sasagutin nila. Ganon din sa buhay natin. Bilang mga believers and righteous people of God through obedience to the Word of God, merong coverage na pangako ang Diyos. Panahon sa trouble, makalapit tayo sa Kanya. Panahon sa catastrophe, siya yung refuge natin. Panahon sa uncertainty na hindi natin alam, ikas natin lahat sa Kanya. Kasi ang Diyos, hindi yan estatwa na powerless. Ang Diyos na buhay na ating pinanampalatayanan, hindi yan bingi, hindi din maiksi yung kamay. Meron siyang magagawa. Basahin natin. Psalms 37 verse 5. Praise the Lord. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Di ba? I-commit mo ang iyong daan sa Panginoon, manalig ka sa Kanya, and He shall bring it to pass. May kakayahan siya. I-perform ang tulong. I-perform ang provision. I-perform ang protection. I-perform kahit paman anong gusto niyang gawin na pagliligtas sa kanyang mga anak. Naalala niyo si Shadrach, Meshach, and Abednego na sa panahon na sila ay hinuli dahil naggawa ng batas o decree ang hari na sa oras na marinig na ng kanyang mga empleyado sa kanyang palasyo, kasama na doon si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pag marinig na nila ang musical instrument to be sounded, so yung kanyang dedication ng kanyang image, which is golden, na kanyang itinayo, mag-bow down na lahat. Sino man ang makita na hindi mag-bow down shall be cast into the furnace. Nung nahuli yung tatlo na hindi nag-bow because of their obedience to the true God, na hindi ka pwede mag-bow down to any idols. Sumunod sila. Nung sila ay nahuli na, lalong nagalit ang hari. Sabi ng hari, hindi nyo ba alam I have the power to release you the moment you change your mind? Sige na, magbago na yung isip nyo. Mag-bow down na kayo sa aking graven image. Matigas man. Naggalit ngayon yung hari. Tapos sumagot yung si Shadrach, Meshach, and Abednego. Anong stand nila? Anong pananaw nila sa Diyos na kanilang pinanampalatayanan? Dapat ganun din ang ating pananaw. Basahin natin. Daniel 3:16 and 17. Praise the Lord. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O king. Ayan. Kasi nagtanong na yung hari kung sino raw makaligtas sa kanila, sa kamay niya. Sagot sila. And said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. But, sabi dito, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O king. Certain sila that their God is capable or able to save them from the fiery furnace and from the hand of the king. So, ganun din po sa buhay natin. Kung naglagak man tayo ng pananampalataya, pananalig sa Diyos at covered yan sa privilege being righteous and faithful sons and daughters of God or children of God, then claim it. Praise the Lord. Utter it from your mouth. Sabihin mo sa prayer. Huwag kang matakot mag-claim. Kung ang Amerika at ang Iran o kaya itong mga malalaking bansa, if they will
hub war, meron talaga silang mapping. Nagmamapping yan sila. Kung saan ang target, nagmamapping sila. So, ang Diyos nagmamapping din. Galing doon sa langit, dito sa lupa. Tinitingnan niya ang lahat ng mga tao. Kung sinong maligtas na dapat niyang iligtas at sino yung mapahamak sa dapat mapahamak. Kaya ang pinakadakila na may kaalaman sa kaligtasan at sa kapahamakan na nangyayari sa sanglibotang ito at mayroong control nito, yung nasa langit. Yung Diyos na ating sinasamba. Yung Diyos na ating kinikilala. Praise the Lord. Bakit? Anong sinabi dyan? Basa. Psalms 33 verse 14. Praise the Lord. From the place of his habitation, he looketh upon all the inhabitants of the earth. Yan. So, ibig sabihin yan, na-mapping na niya ang buong sanglibotang ito. Markado na niya lahat ng mga inhabitants to whom he will show his salvation and to whom he will show his wrath, to whom he will show his favor and to whom he will withhold his favor. O kaya, kung meron mang nakakaalam sa lahat, yung nasa langit, yung nandoon. Sinabi dyan, from the place of his habitation which is in heaven, he looketh upon all the inhabitants of the earth. Lahat, alam niya, aware siya sa lahat. At kung ano yung gusto niyang gawin, mangyayari at walang makakapigil. Basahin natin. Psalms 115 verse 3. Praise the Lord. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Yes. Yung Diyos natin nandyan sa mga langit at ginagawa niya ano yung gustong gawin niya. What he pleased. At to whom na ililigtas niya, kaya niyang iligtasin. To whom na ipapahamak niya, mapapahamak talaga. Kaya siya yung ating lapitan. Doon tayo tumawag sa Kanya. Sa nagko-control sa lahat at nakakaalam sa lahat what to do para sa ikaliligtas ng Kanyang mga children. Tingnan mo yung nakarecord dito sa banal na salita ng Diyos. How God made His deliverance to His people, how He made the destruction doon sa Kanyang gustong i-destroy, siyang nasusunod, siya yung natutupad. Kaya sa buhay natin, advantage. Hindi mahulog. For all the years na naglilingkod tayo kay Lord Jesus Christ, at kung darating man ang ganitong klaseng pangyayari, hindi masayang yung ating faith and obedience dyan sa Kanya because we have the privilege to claim His promises. Praise the Lord. Kaya let us be mindful of His promises. Kailangan natin yan i-claim sa mga prayers, true prayers. Nalaala niyo si King Nebuchadnezzar, isang tinaguriang one of the greatest king in the old days. Tapos, nung siya ay nakamit ng mga children of God, whose God is the Lord, whose God who made the heavens and the earth, naranasan niya, na-experience niya, ano ang kapangyarihan ng Diyos. Doon niya nakita na nung tinapon na si Shadrach, Meshach, and Abednego sa fiery furnace, hindi nasunog. So ano ngayon ang proclamation niya? There is no such God of this world that can perform such the deliverance which Shadrach, Meshach, and Abednego experience. Wala nang Diyos. Paano yung mga Diyos? Karamihan, idols. Walang deliverance na mahatid. But the God of Shadrach, Meshach, and Abednego is different God. Powerful God. Kaya nag-proclaim ngayon ang hari, sabi niya, from now on, let no man despise their God. Whosoever despiseth their God will be executed, and their houses will be a place of dung. Tapunan ng dumi.
Basahin natin ang nasabi ni King Nebuchadnezzar after na-realize niya ang lahat. Basa. Daniel 4:35. Praise the Lord. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay his hand or say unto him, What doest thou? Yan. So kung meron mang ginagawa ang mga tao sa sanglibotang ito, he can make it non-effect. If he would, kung gustuhin niya. Ang Bisaya, nag-ingon din, ang tanang mga pumulupyo sa yuta, gipang isip nga walay nahot. Og siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton diha sa mga panon sa langit. Og taliwala sa mga pumuluyo sa yuta. Og walay makapugong sa iyang kamot kung makasulti kaniya unsay imong ginabuhat. See? Walang sino man na magsaway sa kanya. Kung ano yung gusto niyang gawin, sa langit man at dito sa lupa, walang makapigil niyan. Kaya pag doon tayo pumunta, doon tayo lumapit sa kanya, praise the Lord, mararanasan natin ang kanyang pagliligtas, ang kanyang kapangyarihan, which never we had before, na hindi talaga natin na-experience noon. Praise the Lord. So, nababahala na ngayon ang buong sanglibutan. Nababahala na talaga. Tapos, nasabayan pa yung gobyerno natin ngayon na napaka-hina, gumawa ng kapakanan ng karamihan. Imagine, grabe tayo ang number 1 sa listahan na napakataas ng presyo ng oil o ng ating fuel. But never mind, let us come to God. Hindi tayo pabayaan ni Lord Jesus, isali na natin ang ating bansa. Maliban isali natin ang global crisis, isali na natin ang ating bansa. Praise the Lord. Now, what is the purpose? Why we would like to survive in this perilous time na itong pangyayari ngayon sa sanglibotang ito? Laging pinipreach dito, I live and I shall not die because I declare thy works. Merong purpose pa ang Diyos sa buhay natin. That is why He can let us survive for a purpose. Praise the Lord, for His eternal purpose. Kaya, masarap at mapalad na maging righteous sa mundong ito. Bakit? Basa. Psalms 34, verse 15. Praise the Lord. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Imagine, iiyak ka sa Panginoong Diyos. If you are righteous, His ears are open unto your cry. And beside that, His eyes are upon you. Alam mo yung mata ng ating Panginoong Diyos? Napakatalas niyan. Napaka-accurate niyan. Niyan. Talagang alam niya talaga kung sino ang kanyang ililigtas. So if you are righteous, the eye of the Lord, nandyan sa iyo. Nakatutok to watch, to protect, to guide. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ay, tsaka na lang yung righteousness, tsaka na lang yung faith, tsaka na lang yung obedience. No. Malaking yan. Malaking kinalalaman yan sa ating buhay, temporal at eternal, itong ating faith and obedience sa buhay na Diyos. Magiging peculiar people ka sa buong mundong ito. Praise the Lord. Kung ang history na nangyari sa sanglibutang ito, that during the flood, in the days of Noah, only 8 souls that were saved. Kaya kung makasali ka sa righteous people, anumang destruction na mangyayari sa future sa sanglibutang ito, physically, literally, God can still prove His faithfulness. Kung gusto niyang ligtasin niya ang mga righteous, even how few are they, kahit gaano sila kakunti, God can still do it now and forever. Praise the Lord.
Basa pa. 1 Peter 3:12. Praise the Lord. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Yan. So dito, dalawa na ang nagiging reaksyon ng Diyos sa mga tao. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga matuwid. At ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga dalangin. Subalit, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na gumagawa ng masama. Kaya yung mga manggagawa ng masama, meron talaga silang patutunguhan that someday they will regret it. Pagsisihan nila ang kanilang kasamaan na ginagawa. Until, kung sila'y mag-repent, awa pa ang Diyos sa kanila. Pero kung panindigan nila ang kanilang kasamaan, i-hold nila yan till the last breath. Hindi lang physical ang mapapahamak, lalo't ng spiritual. The greatest destruction that could be done sa buhay ng tao. Kaya righteousness is very important. Praise the Lord. Kasi monitored ka ng mata ng Diyos. Nasa kamay ka ng buhay na Diyos. Nandyan ka sa kanyang care. Nandyan ka sa kanyang lookout. Nandyan ka under His watch. Hindi pwede sabihin ng Amerika sino yung mga bansa na mag-allied sa kanila, protection na nila. Mahirap yan. Tumatawag na nga sila ng tulong sa mga allied nations like United Nations na magpadala ng mga yung mga barko diyan sa Strait of Hormuz para tulungan na mabuksan. Wala man nakipag-cooperate, takot din sila. Sa atin pa, hindi nila kaya mag-isa. Gawin yun. That is why they need to help. Pero yung ating buhay na Diyos, hindi niya kailangan ng may magtulong pa sa Kanya. Praise the Lord. Kayang-kaya niya. Yung mga angels niya, sinabi ni Nebuchadnezzar, basahin dito sa, balikan ko yung Daniel 4:35. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. And he doeth according to his will in the army of heaven. Imagine that. So, kinonsider ni King Nebuchadnezzar, the one which he saw, na yung tatlo naging apat, it was from heaven. Praise the Lord. Isa lang ang pinadala. And among the inhabitants of the earth, and none can say his hand, or say unto him, what doest thou? Wala. Sino yung gustong iligtas? Maliligtas. Kung sino yung gustong ipahamak, mapahamak. Katulad sa nangyari sa Sodom and Gomorrah. Sino yung gustong iligtas? Ligtas. Ganun. Kaya dapat lang patuloy natin ang ating faith and obedience sa ating Panginoong Kristo, because out of it, righteousness can be done sa buhay po natin. At napaka-importante yan. Tapos, if his face will be against the evildoer, kahit ano pang protection, kahit pa maggawa sila ng bunker, punta sila doon sa caves, punta sila sa mga bato, hide us. May nakasulat na yan sa Bible eh. Pag ang puot ng Diyos, darating na sa sanglibotang ito, nobody can escape. Nobody. Nobody. Pero kung puot lang ng tao ang basihan, there could be having can escape. Meron pang makakaligtas. Yun ang pinakamatindi, yung nasa langit. Kaya doon tayo lumapit sa Kanya, magdalangin ng buong puso. Praise the Lord. Paano yan, Pastor? What if ma-cornered na tayo? In case lang. Palagay natin, mag-last pa itong gera na ito, tapos aabot na ng 300 pesos yung gasolina. May posibilidad yan. Sabi ni Sister Inding kanina, yung kanyang 2K, isang kamay na lang ang nagbitbit.
Hindi pa kasama yung mga sahog sa ulam, mga lamas pa lang yun. Imagine minsan nagbili ako ng pipino dyan, dalawa lang, 55 pesos, dalawa lang. Hindi pa nakaabot ng ilang, hindi pa siguro naka-half kilo yun. Pero pasalamat tayo dahil meron tayong refuge. Praise the Lord. Meron tayong refuge kasi pag darating ang panahon na ipit na talaga ang pangyayari sa mundong ito, we have someone to approach. We have someone to take refuge. Kaya anong sinabi dyan? Basahin natin. Psalms 142, 4 hanggang 5. Praise the Lord. I looked on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me. No man cared for my soul. I cried unto thee, O Lord. I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Yan. Ito yung pangyayari sa buhay ni David na wala na siyang tulong na malapitan. Kumbaga pa, sa pasimula pa lang nga ng gera, ilang linggo pa lang yan, 3 linggo o 4 na atang linggo, yung government natin hindi na nga makatulong paano i-control yung oil price. Mas mabuti pa ata yung mga local natin dito sa Mindanao, nagsarili pa ng transact sa Malaysia, paano makabili ng murang langis. Samantalang yung national natin, hindi makapag-transact sa mga kalapit bansa. Kaya, matindi. Supposing, talagang ipit na. Meron tayong malalapitan. Praise the Lord. Tingnan mo si Prophet Elijah nung nagkaroon ng gutom. Di ba? How God led him, how the raven fed him, and how the widow of Sariphat nag-sustain sa kanya. Maraming paraan ng Diyos. Hindi mauubusan ng Diyos. Praise the Lord. Hindi mauubusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya minsan napaisip ako, malaki naman yung lote natin dito, magtanim nga tayo dito ng gulay. Mag-alaga tayo dyan ng manok para meron tayong maulam. Dahil sa mahal na ngayon ang presyo. Ano na yan parang matawag na initiative na lang natin yan. God provided space. Why not we use it to support our necessities? Praise the Lord. Yan, may malalapitan tayo. Anong ginawa niya? Wala naman siyang malapitan. Refuge failed me. No man cared for my soul. Yung government natin, kung hindi makatulong, ang sinabi diyan, I cried unto thee, O Lord, I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Kung basahin mo itong pangkwintong ito, God made a way for him to escape from death. Kamatayan na ito Naka-escape pa siya. At lalo pang na-establish ang promise ng Diyos sa kanyang buhay. So wag nating kalimutan, now, this very situation ngayon, we need a refuge. And we have to claim the promise of God about our refuge. Basahin natin last verses. Kailangan memorize natin yan. Psalms 46, 1-5. Praise the Lord. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. Yan. So, kailan maging refuge ng sino man ang buhay na Diyos? If God is in the midst of them. Kung sumasama ang Diyos sa kanila. Now, sino ang sasamahan ng Diyos? The righteous people.
na naniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya. Yeah, that is the greatest advantage ever we could have sa buhay natin ngayon. So, memorize this Psalms 46. God is my refuge and my strength and a very present help in trouble. Praise the Lord. Therefore will I not fear, or will not we fear, though the earth be removed, though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved, God shall help her, and that right early. This is not just a letter. This is true and accurate, to whom He will consider as His righteous people. Praise the Lord. Kaya ganun ang importance ng righteousness. Delivered from death. Minsan nag-preach ako dito, righteousness exalteth a nation, but sin maketh reproach to any nations. Kaya marami tayong i-pray sa gabing ito. Maliban sa itong pangyayari sa mundo, let's claim Psalms 46, 1-5. Let's pray for our nation as well to fix the work of the evil. And let's pray for the global crisis. Idalangin natin ito sa ating Panginoon Kristo. Kasi siya yung nakakaalam. Kumbaga pa, program na ito ni Lord Jesus Christ lahat. Alam na niya ang lahat kung anong mangyayari. So, dito tayo sa Kanya lalapit para alam natin anong gagawin natin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang